anniversary. Maraming salamat po sa board group po namin na dumalo. Kung yung EDSA 39, tayo 43. Ibig sabihin mas mataas na tayo, mas mataas pa. So, bago po lahat, brother and sister, ngayon po pinagdiriwang po natin Jubilee of Hope, di po ba? Taon ng pag-asa. So, paano po ba nagninas ang pag-ibig ng Diyos sa puso ko at sa buhay ko? Alam ko, limit sa mga kasamahan kong iba, ako kilala na po ako dito eh. Hindi naman po ako talaga totally masamang tao. Dito po sa community ito, sa pag-aating ko po dito po nahubog po ako bilang sangyun, bilang nagkaroon ng asawa, nagkaroon ng respeto sa tao, nagkaroon ng pagmamahal sa tao, at nagkaroon ng pag-asa sa buhay ko. Kasi sabi ko nga, blessed na blessed po ako sa community ito. Kasi, bakit po, bata pa lang po ako, 17 years old pa lang po ako, tinawag na po ako ng Diyos para po maglingkod po. Bagamat marami pong pagsubok sa buhay, marami pong yung pagsubok po sa buhay, pero napagtagumpayan naman po sa pamamagitan po ng ating Panginoon. Ganun pa man po, ako po kasi ay 50 na po ako eh. Siguro mga 3/4 po siguro ng 3/4 po na taon po ng kasari natin, 43. Siguro dito na po na nailaan po sa ating community. Nakalimutan ko na po sa sarili ko na 40 na ako. Parang nag-aalam na po ako ng gusto ko may makakasama sa buhay. Kasi meron po talagang mag-isa eh. Hindi ko ba sister? Mahirap po talaga. Meron po ang gana mag-isa. So, ipinag-pray ko po yun sa Panginoon. Sabi ko, kinakamutin ko nga po yung sarili ko. Makakapag-asawa ka pa kaya ako. Meron pa kayang magmamahal sa akin. Kasi ilang taon na po ako eh. Halos nag-asawa na po ako. 42 na po yata eh. Yun, ipinag-pray ko po yun. Ipinag-pray. Tapos, alam ko naman kasi kung bakit di na ako tumagal. Kasi tumagal ng gano'n. Dahil yung family ko po, halos karamihan po kasi pag may nagkakasakit, ako po yung nag-aasikaso. Yung bilang nakakaintindi po sa pamilya at bilang nakakaunawa po sa presensya ng Diyos, inaasikaso ko po yun. Tapos sa tatay ko, nanay ko, mga kapatid ko, ako po nag-aasikaso. Kaya minsan, nakalimutan ko na po na yung sarili ko yung pagbigyan ko naman. Parang napag-iwanan na. Pero nung dumating ang araw na pinag-pray ko siya, lagi ko pinag-pray na, sana makita ko po yung babaeng mamahalin ko, na sana yung babaeng mamahalin ko, maintindihan ako at makasama ko habang buhay. Yun, dumating po ang araw na meron po kasi ako kasama sa amin po kasi meron po Homeowners Association. Pero bali, nagkaroon po ng election. Kami po yung tumatayong ko. So meron po akong kasama doon na single din po, tapos nailaran ko pa nagkataon. Tapos, yun, nakausap. Nakausap. Tapos, dalaga rin. Tapos pareho rin kami ng pareho rin kami ng kalagayan ng buhay. Tapos, siya na rin yung nag-aalaga ng mga pamangkin niya. Kapatid niya nasa ibang bansa. Tapos, ganyan din ako, meron din akong pamangkin na inaalagaan. Alam niyo po, sa totoo lang po, parang pag ikaw yung nag-aalaga ng pamangkin mo, parang talo mo, pamilya kayo. No? Ikaw kasi, parang ikaw yung tumatayo na rin magulang sa mga pamangkin mo. Yung dumating po pang araw, nakilala ko po siya. Nagkausap po kami. Tapos, yun, sinusundo ko, inahatid ko sa trabaho. Tapos, yun, nagkamabutihan na po. Pakilala ko na po sa inyo. Si Marian Mireles po kasama ko. Bali po, bless na bless po ako
kasi parang ngayon na lang yung kulang sa buhay ko eh. Na gusto ko rin po talaga may makasama sa buhay. At gusto ko rin po sana may makasama sa paglilingkod. Makasama ko, hindi lang sa buhay, kundi sa paglilingkod makasama ko rin po. Parang ito na lang po yung kulang ko, ito na lang po yung hinahanap ko sa buhay ko eh. At yun, napakabuti po ng Panginoon sapagkat yung ipinagkaloob sa akin ng Panginoon, kaibigan ko, bilang testimony of na love story ko po na maibahagi po sa inyo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ito po yung aking testimony sa buhay. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at yung pinagkaloob nila po sa akin. So, ayun na lang po. Maraming salamat po, brother and sister.